Mga minamahal kong kapatid, kaibigan, at kapwa mananampalataya, maligayang pagdating sa ating espasyo ng pag-asa at pagbabago. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at may bukas na puso sa bawat salitang ibabahagi ko ngayon. Huminga ka ng malalim, bitawan ang anumang alalahanin sa sandaling ito, dahil may ihahatid ako sa inyong mga puso na kayang magpabago ng takbo ng inyong buhay. Narinig mo na ba ang tungkol sa birheng tagapagkalag ng mga buhol, ang mahal na ina na literal na kumakalag sa mga komplikadong problema sa ating buhay? Kung magandang balita, dahil ngayon ay lalo mong mauunawaan ang kanyang kapangyarihan. Kung hindi pa, mas maganda, dahil ngayon ang simula ng iyong pagtuklas sa isang napakalaking biyaya. Ngayon, aalamin natin ang negatibo 5 pinakamakapangyarihang dasal sa mahal na birheng tagapagkalag ng mga buhol. At mayroon akong isang espesyal na ibabahagi na, sa lahat ng dasal, ang numero 2, ang pangalawa, ang pinaniniwalaan ng marami na pinakamakapangyarihan. Iyan ang dasal na nagpabago sa aking buhay, at nakita ko rin ang pagbabago nito sa libu-libong iba pa. Kaya siguraduhin mong manatili ka hanggang sa huli dahil ang dasal na ito ay hindi mo gugustuhing palampasin. Ito ay para sa bawat isa sa atin na nararamdaman na tila ba nakatali ang kanilang buhay, puno ng buhol at kaguluhan, mga problema sa pamilya, pinansyal na hirap, kalusugan, o maging sa paghahanap ng tamang landas. Alam kong narito ka dahil may buhol kang gustong kalagan. At sinasabi ko sa iyo, ang iyong intuisyon ay hindi nagkamali. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang isang malaking buhol ang iyong buhay? Para kang isang sinulid na nagkapulupot, ang dulo ay hindi mo na mahanap, at bawat hila ay lalo lang nagpapalala ng problema. Ramdam ko yan. Naranasan ko rin yan. May mga panahon sa aking buhay kung saan tila ba nakakulong ako sa isang labirint ng mga problema, at sa bawat pagsubok kong kumawala, mas lalo lang akong nagkakabuhol-buhol. Hindi lang isang buhol kundi 1,000. Ang pakiramdam na iyon ay nakakapagod, nakakadurog ng puso, at minsan ay nakakapagpawalang pag-asa. Pero gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa. At higit sa lahat, hindi iiba ni katapusan ng iyong kwento. Maraming beses na tayong nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa, di ba? Sa kabila ng ating pagpupunyagi, sa kabila ng lahat ng ating pagsisikap, parang hindi natin makita ang liwanag sa dulo ng tunnel. Nasaan na ang hustisya? Nasaan na ang kapayapaan? Nasaan na ang sagot sa ating mga panalangin? Ito ang mga tanong na paulit-ulit nating binubulungan sa gitna ng kadiliman. At marahil, kung ikaw ay nanonood ngayon, may isang partikular na buhol sa iyong buhay na pumipiga sa iyong puso. Isang buhol na nagdudulot ng gulo sa iyong isip, nagpapahirap sa iyong pagtulog, at nagpapakirot sa iyong kaluluwa. Gusto kong sabihin sa iyo, narinig yan ng mahal na birhen. Nararamdaman niya yan. At may kakayahan siyang kalagan ang lahat ng iyan. Ang debosyon sa birheng tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lang isang simpleng pananampalataya, ito ay isang pinto sa isang bagong pag-asa. Ito ay nagsimula sa isang napakagandang kwento sa Alemanya, noong ika-17 siglo, isang kwento ng pag-ibig, pagpapatawad at milagro. Isang mag-asawa na may malaking problema sa kanilang kasal ang lumapit sa isang paring Heswita, si Padre Jacob Rem. Dinala ni Padre Rem ang kanilang ribon ng kasal, na nagtatala ng kanilang mga taon ng pag-aasawa at mga buhol ng kanilang mga problema, sa paanan ng isang imahe ng birhen. Sa kanyang panalangin, ang mga buhol sa ribon ay unti-unting kumalag, at ang ribon ay naging makinis at malinis, sumisimbolo sa paglutas ng kanilang mga problema at pagbabalik ng kapayapaan sa kanilang kasal. Ang kwentong ito ang pinagmula ng imahe at debosyon sa birhen na may hawak na ribon, unti-unting kinakalagan ang mga buhol. Isipin mo iyan, isang ina na kayang kalagan ang mga buhol na tila imposible nating kalagan. Hindi ba't nakakapukaw ng pag-asa? Ang mahal na birheng tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lang para sa mga buhol sa relasyon. Ito ay para sa lahat ng uri ng buhol sa buhay, ang buhol ng kawalan ng trabaho,
ang buhol ng sakit na hindi gumagaling, ang buhol ng kapaitan sa puso, ang buhol ng pagkabigo sa pag-aaral, ang buhol ng adiksyon, ang buhol ng kawalan ng direksyon. Bawat buhol ay may kinalalagyan sa kanyang puso. At ngayon, ipapakita ko sa iyo ang 5 dasal na makakatulong sa iyo na maranasan ang kanyang tulong. Pero bago tayo magpatuloy sa bawat dasal, tandaan mo ang sinabi ko, ang numero 2 ang pinakamakapangyarihan. At mayroong isang dahilan kung bakit, isang sikreto na hindi lang tungkol sa mga salita, kundi sa enerhiya, sa intensyon, at sa malalim na paniniwala. Simulan na natin. Ang unang dasal, ang dasal ng pagtatalaga at pagpapakumbaba. Ang dasal na ito ay simple, ngunit napakalalim ang kahulugan. Ito ay nagsisimula sa pagpapakumbaba at pagtatalaga ng ating sarili at ng ating mga problema sa kanyang mga kamay. Bakit importante ang pagpapakumbaba? Dahil kapag tayo ay mapagkumbaba, inaamin natin na hindi natin kayang mag-isa ang lahat. Kinikilala natin ang ating mga limitasyon at binubuksan natin ang ating puso sa tulong na nagmumula sa itaas. Maraming beses, ang pinakamalaking buhol sa ating buhay ay ang ating sariling pagmamataas, ang ating pagtanggi na humingi ng tulong, o ang ating paniniwala na tayo lang ang nakakaalam ng lahat. Pero ang pagpapakumbaba ang susi. Ang dasal ng pagtatalaga ay ganito, O Birhen tagapagkalag ng mga buhol, pinakamamahal na ina, ikaw na tumatanggap ng mga buhol ng aking buhay, at inilalagay ang mga ito sa iyong mga kamay, ako ay lumalapit sa iyo ngayon. Inihahandog ko ang aking buong pagkatao, ang aking mga buhol, ang aking mga pag-asa, at ang aking mga pangamba. Mapagkumbaba akong humihingi ng iyong tulong upang kalagan ang buhol na ito. Sa iyong matamis na pangalan, at sa kapangyarihan ng Diyos, naniniwala ako na ikaw ay gagawa ng paraan. Amen. Ang dasal na ito ay naglalayong linisin ang ating isip at puso mula sa pagmamataas at ipaalala sa atin na tayo ay mga nilalang na nangangailangan ng gabay at tulong. Naranasan ko minsan na para akong isang barkong nawawala sa gitna ng bagyo, pinipilit kong ako lang ang maging kapitan, pero mas lalo lang akong naliligaw. Nang ibinigay ko ang timon sa mahal na ina, kahit sa simple at mapagkumbabang dasal na ito, naramdaman ko ang paghupa ng alon. Ito ang simula ng paglabas mo sa dilim, ang unang hakbang. Ang ikalawang dasal, ang nobena ng Birheng tagapagkalag ng mga buhol ito na. Ito ang dasal na binabanggit ko, ang itinuturing na pinakamakapangyarihan ng marami, kabilang na ako. Ang nobena sa Birheng tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lamang isang simpleng dasal, ito ay isang 9 na araw na paglalakbay ng pananampalataya, pagtitiyaga, at pagtatalaga. Ang kapangyarihan nito ay hindi lang sa mga salita, kundi sa proseso, sa pagiging consistent, at sa malalim na koneksyon na nabubuo sa pagitan mo at ng mahal na Birhen sa loob ng 9 na araw. Bakit ito ang pinakamakapangyarihan? Dahil ang 9 na araw ay nagbibigay ng sapat na oras upang linisin ang iyong puso, palakasin ang iyong pananampalataya, at ihanda ang iyong sarili sa pagtanggap ng biyaya. Sa bawat araw, mayroon kang pagkakataon na pagnilayan ang iyong mga buhol, magsisi sa iyong mga kasalanan, at mas lalong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng mahal na ina. Ang bawat dasal ay isang hakbang, at sa pagtatapos ng 9 na araw, ang iyong puso ay handa ng masaksihan ang isang himala. Ang nobena ay may istruktura, at ito ay dapat sundin ng buong paggalang at pagtitiyaga. Hindi ko ididikta ang buong nobena dahil ito ay napakahaba, ngunit ibibigay ko ang esensya, at ang pinakamahalagang dasal na nakapaloob dito na siyang nagpapabago ng buhay. Ang nobena ay nagsisimula sa isang act of contrition, na sinusundan ng pagdarasal ng rosaryo, pagbasa ng pagninilay para sa bawat araw, at pagtatapos sa isang spesipikong dasal para sa buhol na nais mong kalagan. Ang puso ng nobena ay ang pagninilay sa bawat araw at ang espesyal na dasal para sa iyong buhol. Ang espesyal na dasal sa nobena, na siyang sentro ng kapangyarihan, O Birhen Maria, ina na punong-puno ng biyaya, inang walang katulad, ikaw ang aming tulong sa aming mga pangangailangan. Sa iyong mga kamay ang bawat buhol ay nakakalag. Ako ay lumalapit sa iyo ngayon upang ilagay sa iyong mga kamay ang buhol na ito.
Ikaw ang nagbigay sa amin ng Jesus, ang aming tagapagligtas. Ikaw ang nagpaturo sa amin ng tamang landas. Sa iyong kapangyarihan, hiling ko na kalagan mo ang buhol na ito sa aking buhay. Amen. Pero may dagdag pa na sikreto sa dasal na ito na kadalasang hindi binabanggit. Hindi lang ito tungkol sa mga salita, kundi sa pag-aalay ng personal na sakripisyo, gaano man ito kaliit, sa bawat araw ng novena. Maaaring ito ay ang pagtalikod sa isang bagay na gusto mo, paggawa ng gawaing kabanalan, o kahit ang simpleng pagtulong sa kapwa. Ang gawaing ito, na inaalay sa Birhen, ang nagpapalakas ng iyong panalangin at nagpapamalas ng iyong tunay na hangarin. Ito ang nagpapalabas ng energetic vibration na nagkokonekta sa iyo sa mas mataas na kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit ito ay pinakamakapangyarihan. Hindi lang hiling kundi buong pagtalima. Subukan mo ito at saksihan mo ang pagbabago. Ang ikatlong dasal, ang dasal para sa pamilya at relasyon. Ang mga buhol sa pamilya at relasyon ay marahil ang pinakamahirap kalagan. Minsan, mas mahirap pa kaysa sa problema sa pera o trabaho, dahil ang mga buhol na ito ay sumasakit sa puso at nagdudulot ng kalungkutan. Sino ba naman ang gustong makakita ng kanyang pamilya na nagkakagulo? Sino ba naman ang gustong makaramdam ng lamig sa relasyon? Walang sinuman. At ang birheng tagapagkalag ng mga buhol ay isang perpektong ina na nauunawaan ang ating mga pasakit sa pamilya. Naalala ko ang isang kaibigan, si Aling Nena. Matagal na niyang pinoproblema ang kanyang anak na nalulong sa masamang bisyo. Gabi-gabi ay lumuluha siya, hindi alam kung ano ang gagawin. Ginawa na niya ang lahat ng makakaya, pero tila ba ayaw bumitaw ng kanyang anak sa kanyang bisyo. Nang ibinahagi ko sa kanya ang debosyon sa Birheng tagapagkalag ng mga buhol, at ang dasal na ito, buong puso niya itong sinunod. Sa loob ng ilang buwan, unti-unting nakita niya ang pagbabago sa kanyang anak. Hindi ito agad-agad, hindi ito isang overnight miracle. Pero ito ay isang unti-unting pagkalag ng buhol na nakatali sa kanyang anak. Ngayon, ang anak ni Aling Nena ay malayo na sa bisyo at masikap na sa trabaho. Isang patunay na may kapangyarihan ang panalangin. Ang dasal para sa pamilya at relasyon, o mahal na Birhen tagapagkalag ng mga buhol, inang pamilya, ikaw na nauunawaan ang bawat sakit at ligaya sa pamilya. Ako ay lumalapit sa iyo, dala ang mga buhol ng aming pamilya. Ang buhol ng di pagkakaunawaan, ng galit, ng pagtatampo, ng pagpapatawad. Dalangin ko na ikaw ay manghimasok, hawakan ang mga buhol na ito sa iyong mga kamay, at kalagan ang mga ito ng buong pagmamahal at kapayarihan. Ibalik ang kapayapaan, pagkakaisa, at pagmamahalan sa aming tahanan. Amen. Ang dasal na ito ay nagbibigay diin sa kapangyarihan ng pagpapatawad at pagmamahal. Dahil minsan, ang buhol ay hindi lang sa ibang tao, kundi sa ating sarili. Ang pagtanggi nating magpatawad, ang ating pagkapit sa sama ng loob, ay nagiging buhol sa ating sariling kaluluwa. At sa pamamagitan ng panalangin sa mahal na ina, hinihiling natin ang biyaya na makapagpatawad at makatanggap ng pagpapatawad. Sa puntong ito, gusto ko munang huminto sandali at magtanong. Ano ang pinakamalaking buhol sa iyong buhay ngayon? Kung maaari, ay share mo sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang iyong kwento, gusto kong malaman kung paano ka natutulungan ng mensaheng ito. Ang iyong pagbabahagi ay hindi lang makakatulong sa akin na makagawa pa ng mas marami at mas malalim na nilalaman para sa ating pamilya dito, kundi magiging inspirasyon din ito sa ibang mga kapatid na nagbabasa. Kaya huwag kang mag-atubiling ibahagi ang iyong puso. Bawat isa sa atin ay may kinalalagyan dito, at ang ating mga kwento ay nagbibigkis sa atin. Ang ikaapat na dasal, ang dasal para sa pinansyal na buhol at abundansya. Marami sa atin ang nakakaranas ng buhol sa pananalapi. Ang kawalan ng trabaho, ang mga utang na hindi mabayaran, ang kakulangan sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ito ay mga buhol na nagdudulot ng labis na stress at pangamba. Minsan, pakiramdam natin ay nagtatrabaho tayo ng husto pero parang hindi pa rin sapat.
Parang may pumipigil sa atin, isang buhol na humaharang sa daloy ng biyaya. Ang mahal na birheng tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lang para sa espiritual na problema, siya ay para rin sa ating mga material na pangangailangan. Hindi siya magsasawalang kibo sa iyong paghihirap. Ang panalangin sa kanya para sa pinansyal na biyaya ay hindi pagiging sakim, kundi pagtitiwala na ang Diyos ay may planong sapat para sa atin. Naaalala ko ang kwento ni Mang Tonyo, isang mangingisda. Hindi maganda ang kanyang ani sa loob ng maraming linggo, at halos wala na silang makain ng kanyang pamilya. Araw-araw, bago siya pumalaot, dinadasalan niya ang birheng tagapagkalag ng mga buhol, inilalahad ang kanyang pinansyal na buhol. Hindi niya hiningi na bigyan siya ng milyon-milyong pera, kundi hiningi niya na kalagan ang buhol na pumipigil sa kanyang paghahanap buhay. At isang araw, habang siya ay nangingisda, nakakita siya ng isang lugar na puno ng isda, sapat para sa kanyang pamilya at para maibenta pa. Hindi ito isang lotto win, kundi isang pagkalag sa buhol ng kakulangan na pumipigil sa kanya. Ang biyaya ay dumating sa paraang hindi niya inaasahan. Ang dasal para sa pinansyal na buhol at abundansya, o birheng tagapagkalag ng mga buhol, ina ng provisyon, ikaw na nagpapakain sa mga nagugutom at nagbibigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Ako ay lumalapit sa iyo, dala ang buhol ng aking pinansyal na problema. Ang buhol ng kawalan ng utang, ng kawalan ng oportunidad. Hiling ko na kalagan mo ang buhol na ito at buksan ang mga pintuan ng biyaya, ng oportunidad, at ng sapat na provisyon para sa aking pamilya at para sa lahat ng aking pangangailangan. Gabayan mo ako sa tamang landas upang magamit ang aking mga talento at makatanggap ng sapat na biyaya. Amen. Ang dasal na ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi kailanman nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ang mahal na ina ay ang ating tagapamagitan na nagdadala ng ating mga kahilingan sa kanyang anak. Tandaan, hindi ito magic. Ito ay pananampalataya. Ito ay pagtitiwala. Ito ay paggawa ng parte mo habang nagdarasal. Ang panalangin ay hindi lang tungkol sa paghingi, kundi sa pagiging bukas sa pagtanggap ng biyaya sa anumang anyo nito. At minsan, ang biyaya ay dumadating sa anyo ng isang bagong ideya, isang bagong oportunidad o isang bagong koneksyon. Ang ikalimang dasal, ang dasal para sa kalusugan at kapayapaan ng isip. Ang mga buhol sa kalusugan at kapayapaan ng isip ay nakakapanlumo. Ang sakit ay hindi lang pisikal, ito ay emosyonal at espiritual din. At ang kawalan ng kapayapaan ng isip, ang pagkabalisa, ang depresyon, ay mga buhol na nagpapahirap sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa mundong puno ng stress at pressures, napakahalaga na ingatan natin ang ating kalusugan at kapayapaan ng isip. Ang mahal na birheng tagapagkalag ng mga buhol ay isang ina na may kakayahang magpagaling. Narinig na natin ang maraming kwento ng mga nagkaroon ng milagrosong paggaling sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan. Hindi lang sa pisikal na sakit, kundi maging sa mga sugat sa ating puso at isip. Siya ang ina na nag-aalo sa atin sa ating mga paghihirap, ang ina na nagbibigay ng lakas sa ating mga kahinaan. Isipin mo ang kwento ni Elena, isang batang babae na matagal nang pinahihirapan ng matinding pagkabalisa. Pakiramdam niya ay palagi siyang nakakulong sa kanyang sariling isip, puno ng takot at pangamba. Ipinakilala ko sa kanya ang debosyon sa mahal na birheng tagapagkalag ng mga buhol at ang dasal na ito. Sa bawat pagdarasal niya, naramdaman niya ang isang unti-unting paghupa ng kanyang pagkabalisa. Hindi ito nangyari agad-agad, ngunit sa bawat araw, mas nararamdaman niya ang kapayapaan. Ngayon, si Elena ay mas masaya, mas malaya, at mas may kontrol sa kanyang mga emosyon. Ito ay isang pagkalag sa buhol ng pagkabalisa na matagal nang pumipigil sa kanya. Ang dasal para sa kalusugan at kapayapaan ng isip, o birheng tagapagkalag ng mga buhol, inang nagpapagaling, ikaw na nagdadala ng kagalingan sa mga may sakit at kapayapaan sa mga nababalisa. Ako ay lumalapit sa iyo, dala ang buhol ng aking karamdaman at ang buhol ng kawalan ng kapayapaan sa aking isip at puso.
Hiling ko na hawakan mo ang mga buhol na ito sa iyong mga kamay at kalagan ang mga ito. Ibalik ang aking kalusugan, ang aking lakas, at ang aking kapayapaan ng isip. Palayain mo ako mula sa lahat ng takot, pangamba, at kalungkutan. Ilaan mo ako sa iyong kalinga at pagmamahal. Amen. Ang dasal na ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating katawan, isip, at kaluluwa ay konektado. Ang pagpapagaling ay hindi lang tungkol sa pag-inom ng gamot, kundi sa pagpapagaling din ng ating puso at isip. Ang mahal na ina ang ating kasama sa proseso ng pagpapagaling, ang ating tagapag-alaga na laging nariyan upang alalayan tayo. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa iyong sakit. Hindi ka nag-iisa sa iyong laban sa pagkabalisa. Ang mahal na ina ay kasama mo. Ngayon, napag-usapan na natin ang 5 dasal, at sana ay naramdaman mo ang kapangyarihan ng bawat isa. Lalo na ang numero 2, ang novena. Huwag mong kalimutan ang sikreto na ibinahagi ko sa iyo tungkol sa novena, ang pag-aalay ng personal na sakripisyo. Iyan ang nagpapalakas ng koneksyon at nagpapabilis ng sagot sa iyong mga panalangin. Ito ay ang commitment mo na hindi lang salita, kundi gawa. Pero may isang bagay pa akong gustong linawin. Ang mga dasal na ito ay hindi magic formula. Hindi ito isang buton na kapag pinindot mo, agad-agad ay magkakaroon ng solusyon ang lahat ng iyong problema. Ang debosyon sa Birheng Tagapagkalad ng mga buhol ay tungkol sa pananampalataya, pagtitiyaga, at pagtitiwala. Ito ay isang proseso ng pagbabago, hindi lang sa labas kundi sa loob din ng iyong sarili. Minsan, ang buhol ay hindi lang sa labas, minsan, ang buhol ay nasa ating puso, nasa ating isip, nasa ating pananaw sa buhay. At ang panalangin sa mahal na ina ay nagbibigay sa atin ng linaw upang makita ang mga buhol na ito at ang lakas upang kalagan ang mga ito. Ang pananampalataya ay tulad ng isang halaman. Kailangan itong diligan araw-araw, alagaan, at protektahan mula sa mga peste. Ang iyong dasal ay ang tubig, ang iyong pagtitiyaga ay ang pag-aalaga, at ang iyong pagtitiwala ay ang pagprotekta. Huwag kang susuko. Huwag kang mapapagod. Ang Diyos at ang mahal na ina ay laging nakikinig. At tandaan, ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa kung gaano karaming buhol ang mayroon ka. Ang iyong halaga ay nasa katotohanang ikaw ay nilikha sa imahe at wangis ng Diyos, may layunin at mayroong pagmamahal na nakalaan para sa iyo. Ikaw ay espesyal. Ikaw ay mahalaga. Tandaan mo, ang iyong buhay ay isang magandang tapiserya. Minsan, may mga buhol, may mga gusot, may mga pagkakamali. Ngunit ang mga buhol na iyon ay hindi nagpapababa ng halaga ng iyong tapiserya. Sa katunayan, minsan, ang mga buhol na iyan ang nagbibigay ng karakter, ng kwento, ng lalim sa iyong buhay. At sa tulong ng Birheng Tagapagkalad ng mga buhol, ang mga buhol na iyan ay maaaring maging bahagi ng isang mas maganda at mas makulay na disenyo. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Nariyan ang mahal na ina, nariyan ang Diyos, at nariyan din tayo, ang iyong komunidad ng pananampalataya. Kaya ano ang iyong susunod na hakbang? Simulan mo na ang pagdarasal. Kung may buhol ka na gustong kalagan, kunin mo ang novena sa Birheng Tagapagkalad ng mga buhol. Magsimula ka sa 9 na araw na paglalakbay ng pananampalataya. At kung hindi mo alam kung saan magsisimula, piliin mo ang dasal na pinakanararamdaman mo na kumakapit sa iyong puso. Walang mali o tamang dasal, ang pinakamahalaga ay ang iyong intensyon at ang iyong puso. Huwag kang mag-alala kung minsan ay pakiramdam mo ay mahina ang iyong pananampalataya. Kahit ang pinakamaliit na butil ng pananampalataya ay kayang magpalipat ng bundok. At ang mahal na Birhen ay laging nariyan upang palakasin ang iyong pananampalataya, upang gabayan ka, at upang ilapit ka sa kanyang anak. Ikaw ay enri potential less malaki sa iyong inaakala. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin. At ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang pinakamagandang bahagi ng iyong kwento ay mangyayari lang. Sa huling panalangin, sama-sama nating dalhin ang ating mga buhol sa paanan ng Birheng Tagapagkalad ng mga buhol.
O mahal na Birheng Maria, tagapagkalag ng mga buhol, inang may bukas na puso at mapagmahal na kamay. Lumalapit kami sa iyo ngayon, ang iyong mga anak, dala ang aming mga puso na puno ng pag-asa at pagtitiwala. Puno ng buhol ang aming buhay, mga buhol sa aming pamilya, sa aming mga relasyon, sa aming pinansyal na sitwasyon, sa aming kalusugan, sa aming kapayapaan ng isip, at sa aming espiritual na paglalakbay. Ina, alam namin na wala kang buhol na hindi mo kayang kalagan. Wala kang problema na hindi mo kayang solusyonan. Ikaw na nakakakita sa bawat luha na dumadaloy sa aming pisngi, ikaw na nakakarinig sa bawat bulong ng aming mga puso, ikaw ang aming tulong at aming pag-asa. Hawakan mo ang bawat buhol na inilalagay namin sa iyong mga kamay ngayon. Kalagan mo ang mga buhol ng galit at di pagpapatawad sa aming mga relasyon. Kalagan mo ang mga buhol ng kawalan ng pera at kakulangan sa aming mga tahanan. Kalagan mo ang mga buhol ng sakit at karamdaman sa aming mga katawan. Kalagan mo ang mga buhol ng pagkabalisa at kalungkutan sa aming mga isip. At higit sa lahat, kalagan mo ang mga buhol na pumipigil sa amin upang mas makalapit sa iyong anak na si Jesus. Ina, kami ay naniniwala na sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, ang lahat ay posible. Ibigay mo sa amin ang biyaya ng pagtitiyaga, ng pananampalataya, at ng pagmamahal. Turuan mo kami na maging tulad mo, na may pusong laging bukas sa kalooban ng Diyos. Protektahan mo kami mula sa lahat ng masama, at gabayan mo kami sa tamang landas. Salamat, mahal naming Ina, sa iyong walang sawang pagmamahal at pag-aruga. Salamat sa bawat buhol na iyong kinalagan. At salamat sa pag-asang ibinibigay mo sa amin araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, iyong anak, at sa patnubay ng banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyo, aking mahal na kaibigan, sa iyong paglalaan ng oras upang makinig sa mensaheng ito. Alam kong kung narating mo ang puntong ito, may nagbago sa iyong puso. At ito ay simula pa lang ng iyong paglalakbay tungo sa isang buhay na mas malaya at mas puno ng biyaya. Kung naramdaman mo ang kapangyarihan ng mensaheng ito, at kung sa tingin mo ay may ibang tao rin na kailangang makarinig nito, huwag kang mag-atubiling i-share ito sa kanila. Ikalat natin ang pag-asa at ang pagbabago. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na ito, ngayon na ang perpektong panahon upang gawin yon. I-click mo ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated sa ating mga bagong video na naglalayong magbigay ng inspirasyon at pagbabago sa iyong buhay. Mayroon pa tayong maraming pag-uusapan, maraming kwento na ibabahagi, at maraming dasal na idadalangin. Ang iyong pag-subscribe ay nagpapakita ng suporta sa ating misyon na magkalat ng pag-asa sa mundo. At bago ka umalis, i-check mo rin ang ating susunod na video na tiyak na magbibigay sa iyo ng karagdagang kaalaman at inspirasyon. Ito ay tungkol sa kung paano higit na mapapalakas ang iyong pananampalataya sa panahon ng krisis, na perpektong karugtong sa ating pinag-usapan ngayon. Magkita-kita tayo sa susunod na video, aking mahal na kapatid. Tandaan, mahal ka ng Diyos at mahal ka rin ng mahal na Birhen. May pag-asa. May pagbabago. Magsimula ka na ngayon. Hanggang sa muli. Pagpalain ka nawa.